Hello guys, have a blessed day. Okay na guys, medyo ayos na to ang gibati. At least nakakaraos na rin sa mga pangyayari na hindi magandang pakiramdam. Guys, mayroon lang tayong mga konting concern, lalo na sa ating mga usapin na pangkalahatan na usapin. Ngayon maraming mga nakarating na mga mensahe patungkol po doon sa mga ongoing operations sa mga LTO, HPG, mga deputized personnel from LTO sa ating mga personnels, different personnels. Una po guys, mayroong concern doon sa patungkol doon sa mga nagkaroon ng hulihan. Maliban lang po sa mga mababait at totoong nagtatrabaho at naglilingkod bilang public servant, highly appreciated sa mga mababait at mga masisipag. Ito namang ngunit hindi talaga natin maiwasan na mayroon din pala ng mga pasaway din. Hindi ko maintindihan po guys kung ito mga LTO nagbigay ng mga permit, deputized personnel from LTO, marunong ba talaga sa kanilang ginagawa? Una, may mga personnel deputized na hindi mga marunong magtingin ng rehistro sa motor. Mga bagong rehistro po, bagong mga motor, 3 years po yan. Kaya hindi pwede yung paging tanga-tanga na lang tayo, purwiso sa daan. Ayusin at tingnan ng maayos. 3 years po yung mga rehistro sa mga bagong sasakyan. Ngayon may minumungkahi pa sa mga bagong sasakyan na maging 5 years. Dapat malalaman niya ng mga deputized personnel ng mga LTO, hindi yung puro huli lang ang ginaano niya, purwiso pa. Pag magkamali ang hulihan, sabihin na lang kagad na sorry. Pero ang dinudulot ng pagkakamali, purwiso. Kaya medyo mag-aral po yung mga na-deputize na mga sinasabi natin ng mga ahensya na personnel. Nakakahiya din naman kayo. Purwiso pa kayo sa daan, wala pa kayong mga ginawang matinding ginagawa, hindi pa marunong magbasa. Ngayon, sinasabi po sa executive order po sa LTO, kung mayroong mahuhuli ngayon, wala nang sinasabi na i-confiscate pa ang lisensya. Hayaan na po sila na ayusin sa loob ng 15 days. Bakit kumpiska pa yung mga lisensya? Mayroon bang major accident para kumpiskahin yung mga lisensya? Hindi maganda rin yan na pamamaraan. Mayroon pang ibang pangyayari. Ito. Maging totoo lang po tayo guys ha. May mga pangyayari. Ikumpiska pa ng lisensya, gi-impound pa ang sasakyan. Ano yan? Kalukuhan yan. Pag may lisensya, bakit i-impound pa ang sasakyan? Buti kung nagkaroon po ng major accident. Baka pwede na i-consider yung mga gano'n na pamamaraan. Ito, mayroon pang mga another situation. Doon sa nakabili ng mga sasakyan na sikanhan. Na-renew po ang sasakyan ng ORCR. Updated po sa LTO. Walang problema. Pati ang mga parts sa mga sasakyan, walang problema. Pag-check sa driver license, hindi nakapangalan ang sasakyan sa driver license, hinuhuli pa rin. Dahil po ang sabi, bakit po daw hindi na-transfer ang pangalan? May batas po ba? Naka-Republic Act po ba yan na kung hindi nakapangalan sa kung inimungkahi yan dati, hindi naman yun natuloy. Amend yun na petition. Ngayon, hinanapan nyo ngayon ng deed of sale, patunay na talaga sa iyo ang may-ari.
Ano ba? Narehistro na ang sasakyan, may lisensya na ang driver, walang problema ang sasakyan, kailangan pa ba ng another deed of sale para patunay? Kaya naghahanap talaga itong mga, hindi talaga maiwasan natin itong mga deputized sa mga LTO na naghahanap talaga kayo ng pera. Hindi na yung serbisyo, purwisyo na ang ginagawa. Pira-pira na usapan. Kaya ito, bilang isang citizen na nagmamasid, mag-ingat po tayo, wag yung para tayong harihan ng hari sa daan. Hindi naman pinagbabawal yung pagpapatupad ng ating mga ahensya ng LTO. Ayusin lang po. At ito ay panawagan sa mga LTO personnel, sa LTO mga different district. Ayusin nyo at siguraduhin nyo yung mga na-deputize nga mga personnel ay alam nila ang ginagawa. Dahil nakapurwisyo kayo sa daan. Marami tayong mga kababayan ngayon nagkaroon ng wala lang silang lakas magsalita sa media dahil natatakot. Ngayon ito po ang hindi naman ito ang ayaw namin na magkaroon ng hidwaan. Ang sa atin po, magtulungan po tayo. Ayusin natin ang ating mga ginagawa. Make sure na kayo ay alam nyo ang kanyang ginagawa. Hindi yung panay kung ano-ano lang pinagsasabi. O ngayon, mayroon pang isang tinatanong at sinasagot. Binigyan naman doon sa checklist na ang tawag doon, sumasagot-sagot sa personnel. Wala naman yung ganyan. Bawal ba magsagot? Kung sakali mayroon naman talagang isasagot na totoo naman at tama. Kaya hindi pwede na pagbabawalan na magsagot. Tapos maya-maya, biglaan lang sabihin kagad natin sumasagot. Hindi sumusunod ng ordinance. Pag-aralan din, ganun din sa ating mga mayors sa lahat ng mga municipality. Kung mag-create kayo ng magandang ordinance, city ordinance, municipality ordinance, dapat pag-aralan nyo na ulit ang LTO ordinance. Nakakalito na yung mga ginagawa. Iba ang ordinance sa city, ibang ordinance sa mga LTO. Mag-usap-usap muna kayo, hindi muna kayo parang sino-sino kayo dyan sa daan. Kaya hindi natin maiwasan talaga, binabansagan na kayo ng mga buaya sa daan dahil sa mga ganyang ginagawa. I highly appreciate sa mga mababait naman. Iniulit po, mawalang galang po sa lahat ng mga tagapakinig at taga-subaybay sa ating mga dito sa ating multimedia. Ang sa atin lang dito ngayon, pakikiusap. At ito ay pananawagan in behalf sa ating mga different personnels. In behalf sa mga civilian, kawawang civilian, naghahanap pa ng hanap buhay, napurwiso pa ang kanilang mga trabaho. Maya-maya, nagkamali ang hulihan, sabihin lang kagad, sorry. Ngayon, iriripan mo yung gastos ng mga tao na nagpipila dyan sa LTO para tubusin ang kanilang lisensya. Kaya mag-ingat tayo, huwag tayo maging purweso sa ating mga public natin, mga different perspective area. Kaya ito, prangkahan lang po ito, wala itong personalan. Ang sa atin, magiging public servant tayo sa lahat ng pagkakataon, hindi yung para pasaway tayo lahat. Mayroon namang isang issue, I don't know kung ito ay totoo naman, pero ang sabi, bawal na po daw ang angkas ng motor. Siguro may consider natin ang bawal kung tatlo na ang sakay. Pero isa, driver at sa isang angkas, kompleto ang helmet, bakit magkaroon ng bawal? Isang kalokohan naman ang ordinance. Ngayon, sinong nagsasalita dito sa mga ganitong usapin? Kaya maingat tayo sa mga ginagalaw. Huwag na yung gawa ng ordinance. Wala na ba kayong hanap buhay na pwede natin Puro na lang tayo gumagawa ng mga policy para for the sake for what? Para pang sarili nyong bulsa? O magkano ang komisyon nyo pag magkaroon ng hulihan? Maging considerate tayo sa lahat ng pagkakataon, lalo na sa ngayon nga medyo mahirap na ang kalagayan. Kaya po ito isang panawagan at isang pagtutuwid lang po. Wala pong personalan. Wala tayong binabanggit na kung ano po ang pinagsasabi natin. Kung hindi para sa panglahatan ito ang sinasabi. Kaya po, pag-ingatan ang lahat nating ginagawa.
Ganon din sa ating mga kasamahan po. Huwag matakot. Kung sakali po ay nasa tamang posisyon ang sa mga sarili, huwag matakot. Idulog at sabihin ang mga hindi magandang mga pangyayari para mabigyan naman natin ng magandang leksyon ang pangyayari. Hindi tayo against, no? Ulitin po natin, hindi tayo against. Wala tayong pinatamaan dito. Ang atin lang maging maayos lahat. That's why the Command for Orderly and Peaceful Society International Police Incorporated, we highly appreciate and promote the significance of righteousness. And the spirit of righteousness, I strongly believe that will exalt our nations. That is the essence. Hopefully, everybody magiging nakaintindi dito sa ating mga pananalita at pananawagan. Maraming salamat po sa ating mga mabubuting mga manggagawa, ganon din sa ating mga personnels na mababait, maliban sa mga pasaway. Magbago na rin kayo. Maraming salamat po ulit.